Ang aklat ng Jonas ay naiiba sa mga aklat ng mga propeta. Si Jonas ang pangunahing karakter sa aklat na ito. Siya ay inutusan ng Diyos sa lungsod ng Ninive, ngunit hindi siya sumunod, bagkus pinagtaguan niya ang Diyos. Dahil sa pagsuway niya, inutusan ng Diyos ang isang dambuhalang isda upang siya ay lulunin. Sa kwentong ito, maari ba tayong magtagu sa Diyos? Sino nga ba si Jonas at bakit ayaw niyang sundin ng Diyos? Ang may pandinig ay makinig. Ang aklat ng Jonas ay kabilang sa 12 minor Nevi'im o Hebrew prophetical books. Ito ay madalas tawaging the 12 prophets o Book of 12. Ang aklat ng Jonas o Jonah ay naiiba sa mga aklat ng mga propeta sa Biblia. Ito ay kwento ng pakikipagsapalaran ng isang propetang nagtangkang takasan ang kanyang banal na misyon. Si Jonas ay isa sa dakilang propeta sa panahong ni Haring Jeroboam II. Siya ay anak ni Amittai ng Gath-Hepher. Isang araw sinabi sa kanya ng Diyos, "Pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan ng Diyos. Ang Ninive ay mahigpit na kaaway ng Israel at gusto ni Jonas na makita ang pagkawasak nito. Nagtungo siya sa Hopa at sumakay ng barkong patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas na siya sa Diyos. Noong nasa laot na sila, nagpadala ang Diyos ng malakas na bagyo. Sa labis na takot ng mga tripulante, humingi sila ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Pakatapos hinulog nila ang mga kargamento upang gumaang ang barko. Samantala si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Nag-usap-usap ang mga tripulante at napagdesisyonan nilang magpalabunutan upang malaman kung sino ang dahilan ng malakas na bagyo. Gayon nga ang kanilang ginawa, nabunot ang pangalan ni Jonas. Dahil dito tinanong nila si Jonas at sumagot si Jonas ng, "Ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa." Sinabi niya na tinatakasan niya ang Diyos. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig, kaya sinabi nila kay Jonas, "Napakalaking kasalanan ang ginawa mo." Dahil lumakas pa ang bagyo, tinanong nila si Jonas kung ano ang dapat gawin. Sumagot si Jonas, "Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malakas na bagyo." Dahil dito nanalangin sila kay Yahweh at humingi ng awa. Pagkatapos nilang manalangin, pinuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito nagkaroon sila ng malaking takot kay Yahweh, kaya't sila ay nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, siya ay nanalangin. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwas si Jonas sa dalampasigan. Muli, inutusan ng Diyos si Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang sinasabi ko sa iyo." Sa pagkakataong ito, ang propeta ay naglakbay patungo sa lungsod ng Ninive upang isagawa ang kanyang misyon. Pagdating niya sa lungsod, ipinahayag niya na gugunawin sa loob ng 40 araw ang Ninive. Narinig ito ng mga tao at naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito ay mula sa Diyos. Kaya sila ay nag-ayuno at nagsuot ng damit panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono. Naghubad ng kanyang maharlikang damit at nagsuot ng damit na panluksa at naupo sa abo. Inutos ng hari na walang kakain o iinom maging tao o hayop. At taimtim na mananalangin sa Diyos at pagsisisihan ang kanila nagawang kasalanan. Nakita ng Diyos na sila ay tapat sa kanilang pagtalikod sa kasamaan. Kaya hindi na tinuloy ng Diyos ang parusa sa Ninive. Samantala nalungkot at nagalit si Jonas
dahil hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos. Umupo siya sa labas ng lungsod upang hintayin kung ano ang mangyayari sa Ninive. Isang halaman ang pinatubo ng Diyos na nagbibigay sa kanya ng lilim mula sa init. Natuwa si Jonas. Ngunit kinabukasan ng halaman ay pinasira ng Diyos sa uod. Sumikat ng matindi ang araw at umihip na kakapasong hangin, halos mahilo si Jonas sa tindi ng init. Kaya sinabi niya, "Mabuti pang mamatay na ako." Sinabi sa kanya ng Diyos. Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot si Jonas, "Opo, nagagalit ako. Gusto ko nang mamatay." Sinabi ng Diyos, Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka ng iyan ay mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive. Ito ay isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 100 at 20,000 taong hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Bukod pa sa maraming kawan. ang kwento sa aklat ng Jonas ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng pagsuway sa Diyos, gaya ng ginawa ni Jonas noong una. Ang tema ng pagpapatawad at pagtubos ay bahagi ng pangunahing mensahe sa kwento. Ito rin ay may dalang pag-ibig, biyaya at habag ng Diyos. Kung hihimayin ang kwento ni Jonas, maraming pagbabago ang naganap. Kahit nagdasal ang mga tripulante at kapitan ng barko sa kani-kanilang Diyos, hindi sila narinig. Ngunit nang magpakilala si Jonas at ipinakilala niya kung sino ang kanyang Diyos, nabuksan ang isipan ng mga ito. Binigyan sila ng pagkakataong makilala ang tunay na Diyos. Dahil dito sila ay nagkaroon ng pananampalataya. Si Jonas, bagamat hindi agad sumunod sa utos, hindi nangangahulugang gusto niyang suwayin ang Diyos. Kundi naniniwala si Jonas na ang paghatol ng Diyos sa Ninive ay hindi magiging patas. Inisip niya na ang Ninive ay puno ng masasamang taong makasalanan ay hindi karapat-dapat sa pagpapatawad. Kaaway ang tingin ni Jonas sa Ninive. Sa simula pa lamang, alam ni Jonas na patatawarin ng Diyos ang Ninive, ngunit hindi mangyayari ang pagpapatawad kung walang mensahero. Si Jonas ang pinili ng Diyos upang balaan ang taga-Ninive. Siya ang mensahero, kaya tinakasan niya ang Diyos upang hindi ito mangyari. Sa kanyang maling desisyon ay nagdulot ng hindi magandang pangyayari. Ngunit sa kabila nito, napagbulayan ni Jonas ang kanyang pagkakamali. Hindi natin matatakasan ng Diyos. Masusumpungan niya tayo kahit saan tayo pumunta. Ang pagkakaligtas ni Jonas mula sa tiyan ng balyena ay naglalarawan din ng kapangyarihan ng panalangin na naglalaman ng makapangyarihang mensahe para sa mga Kristiyano sa ngayon. Saan man tayo mapunta, naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Nababasa ng Diyos ang ating mga iniisip at kung ano ang nilalaman ng ating puso. Sa ginawang pagsisisi ng Ninive, maging ang kanilang hari, nabasa ng Diyos na bukal sa kanilang kalooban ang kanilang paghingi ng tawad, kaya naman iginawad ng Diyos ang pagpapatawad sa Ninive. Bakit nagalit si Jonas nang mamatay ang halaman? Kailangan nating maunawaan kung sino ang Ninive na may kaugnayan sa mga Israelita noong panahon ni Jonas. Sa kasaysayan ng Israel, ang Ninive ay naging isang malupit na kaaway at manguusig sa mga tao ng Israel. Kaya, sa puso ni Jonas, ang pagtanggap ng paghihiganti ng Diyos ang nararapat sa kanila. Nais ni Jonas na mabigyan ng hustisya at hindi ang awa. Gusto niyang makaganti sa kanila, hindi makitang pinatawad sila. Marahil, nagiging katulad din tayo ni Jonas. Gaano kadalas tayong ganyan? May alitan tayo sa ating kapwa at pagkatapos ay gusto natin ng hustisya para sa kanila at awa para sa ating sarili. Ngunit nakikita mo, ang isang tunay na Diyos, habang siya ay isang Diyos ng katarungan, ay isang Diyos din ng awa at ipinakita niya iyon sa atin sa krus. Dahil hindi lubos na naunawaan ni Jonas ang kalikasan ng Diyos, ang kanyang sariling puso ay napuno ng galit, samantalang ang puso ng Diyos ay puno ng pag-ibig. Sa huli, natutunan ni Jonas ang isang mahalagang aral tungkol sa habag at pagpapatawad ng Panginoon, na higit pa kay Jonas at Israel sa lahat ng taong nagsisisi at naniniwala. Kung hihingi tayo ng tulong sa Diyos, sasagutin niya ang ating mga panalangin. Isa puso at magsilbing aral sa atin ang kwento ni Jonas.